Nagalit ang mga kamag-anak ng seaman sa kanyang misis dahil nagpapasarap lang daw sa buhay ang babae. Hindi nila alam ang lihim nitong ginagawa. Walong taon nang nagtatrabaho si Bernie bilang isang seaman. Nagkakasama lamang sila ng asawa, 1 buwan kada taon. Pigilan man ito ng asawang si Linda, kada pipirma ng bagong kontrata, hindi ito matinag. Layunin kasi nito, kapag ipon ng maaga, nang maaga din daw siyang makapagretiro. Han, tiis-tiis muna. Magkakasama din tayo nila baby Kayla. Sa tamang panahon, ipon lang muna tayo, pirming bilin nito kay Linda. Hindi man limpak-limpak, ang perang na ibibigay ng anak ko, di sapat na iyon upang mamuhay kayo ng masagana. Huwag ka nang magdramat, ikaw rin naman ang nakikinabang. Uwi ka ni Aling Daisy, ina ni Bernie. Mabuti't mabait na asawa ang apo ko. Swerte mo't hindi ka napunta sa kamay ng ibang lalaki, gaya ng asawa ko. At asawa ng Mama Daisy mo. Nako, sumalangit nawa. Pero mga animal sila. Saad ni Aling Puring, ang lola ni Bernie na 90 anyos na. Heto na naman tayo sa isip-isip ni Linda. Palibhasa'y hindi nito inaasa ang lahat sa asawa. Nagtitinda din ito ng mga panty at bra sa mga kakilala at kapitbahay habang nag-aalaga ng 2 taong gulang na anak na si Kayla, kaya't kadalas ay pagod ito, kaunti lamang ang tulog. Nagsusulat din ito ng mga istorya upang mailathala sa isang tabloid o pahayagan. Kung tutuusin ay malaki rin ang kinikita ni Linda bilang isang manunulat at maliit na negosyante. Ngunit kailangan talagang kumahid ni Bernie sapagkat nag-iisa lamang siyang anak at buwanan itong nagbibigay ng sustento sa kaniyang ina. Sapagkat ayaw na lamang ni Linda na madagdagan pa ang iniisip ng asawa, ay hinayaan niyang doon tumira ang nanay at lola nito sa kanilang tirahan. Dagdag sustento na naman kasi, uuupa pa ito ng bahay. Isama mo pa ang kuryente pang araw-araw na mga ito'y baka lalong matagalan ng pag-uwi. 10,000? Wala na bang itataas ito, anak? Noong pinag-aaral kita'y halos magkandakuba ako sa Jordan. Ilang beses na rin akong hinipuan ng mga amo kong lalaki. Lahat ng tiniis ko para sa iyo. Sambit na Aling Daisy sa anak. Kita sa video call na napakamot na laman ng ulo itong si Bernie. Hindi na lamang din kumibo si Linda. Kung tutusin, si Aling Daisy ang may marangyang buhay sa kanila. Araw-araw ay lumalabas ito kasama ng mga kumare. Minsay naglalaro pa ito ng mahjong kasama ang mga amiga. Kung bagay pang walwal niya lamang ang 10,000 na allowance mula sa anak. Wala naman din silang iniintindi sa lola nito si Aling Puring sapagkat may buwan ng pensyon ito. Malaki ang ipinagbago ng itsura ni Linda mula nang magkakilala sila ni Bernie. Paano ba namay stress na stress ito sa pag-aalaga ng lola ng asawa at sa araw-araw na pananarmo ng ina nito. Ultimo pagsasampay niya ng damit ay nakikitaan nito ng mali. Lahat ng kilos niya ay pinapanood ng biyanan. Maipalabas lamang na mas magaling ito sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at napansin nilang malaki ang ibinaba ng timbang ni Bernie. Alalang-alala si Linda, kaya't hinikayat niya itong umuwi. Sa unay walang ginawa ang asawa kung hindi tumanggi. Ngunit nang makatanggap sila ng tawag mula sa agency, ay agad ni Linda itong pinauwi. Palagi daw itong nilalagnat sa gabi at nanginginig. Madalas din daw na nananakit ang ulo nito. Sagot naman daw nila ang pagpapagamot dito. Ngunit sa mga oras na hindi na ito nagtatrabaho sa barko, ay hindi na ito sosweldo. Ang lakas ng loob mong pauwiin si Bernie at hindi tapusin ang kontrata. Mayaman ka ba? Anong ipang tutustos mo?
pagpapagamot sa anak ko, hahayaan mong mamatay ang anak ko? Galit na saad ni Aling Daisy. Hindi naman sumagot ang pobreng misis at inasikaso ang paglilinis ng kwarto upang pag-uwi ng asawa'y makapagpahinga ito ng maayos. Han, ang laki ng ipinayot mo. Wala kasing nag-aalaga sa'yo doon. Sabi ko sa'yo, dito na lang tayo. Nagkasakit ka pa tuloy. Umaagos ang luha sa mga mata ni Linda. Sus, drama mo naman. O mayabang ka, hindi ba? Idiretso mo na sa ospital ang aking anak. Marami akong pera sa bangko. Ako ang magpapagamot sa apo ko. Saad naman ng lola nito. Nabunutan ng tinik sa dibdib si Linda nang malamang simpleng ubot-sipon lamang ang sakit ng asawa. Hindi lamang ito nagagamot at nabibilat pa sapagkat tuloy pa rin ito sa paghahanap buhay. Inililihim na may sakit siya kaya't hindi ito gumagaling. Nang iaabot ng lola at nanay, itong perang pambayad sana sa ospital ay napanganga na lamang ang mga ito. Bayad na po ang hospital bill. Ang dami nga pong dalang pera ni Mrs. Nagulat siya nang makitang 5,000 lamang pala ang bill. Wala naman po kasing malalang karamdaman si Sir. Antibiotic lang din ang gamot na kailangan niya. Uwi ka ng cashier. Ma, baka naman po pwedeng makisuyo. Paki-withdraw lang po ng 3,000 sa ATM ni Linda. Dadaan ho kasi ang misis ng kumpare ko. Nautangan ko kasi si kumpare habang nasa barko. Ipinadala ko ho kasi sa inyo ang lahat ng pera ko nung nakaraang tumawag kayo sa akin at nang hihingi ng panganda sa birthday nyo. Nang magtungo sa bangko si Daisy ay halos atakihin ito sa puso nang makita ang laman ng ATM ni Linda na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Nang umuwi ay tila maamong tupa ito. Nak, buti at may ipon ka. Kahit matagal kayong magpahinga ni Bernie, solve pa din kayo. Abot hanggang tenga ang mga ngiti nito. Gulat na gulat naman si Linda sa sinabi ng biyanan. Iniisip niya kung paano nito nalaman kung magkano ang naipon nilang mag-asawa at tila mas lalong nagulat ang maglola. Han, pinawithdraw ko kay mami yung 3,000 na ibabayad ko sa asawa ni paring Abner. Teka, wala bang tulog si mama? Ano ang 5 milyon na sinasabi ni mama na nasa ATM mo daw? Saad ni Bernie. Honey, lahat ng perang pinapadala mo iniipon ko. Wala akong ginagalaw kahit piso. Ang pinanggagastos ko lang ay ang perang kinikita ko sa pagtatrabaho at pagtitinda. Kung may sobra ay dinadagdag ko din iyon sa ipon natin. Uwi ka ng inosenteng si Linda. Aba, yan ang asawang wais. Paano pa naman itong anak kong si Daisy? Ibulagsak sa pera. Kaya hindi kagaya mong nakakaipon. Magkakasundo tayo. Napakasinop mo sa pera. Hindi ka naman kasi palakibo, iha. Uwi ka ni Lola Puring. Natawa na lamang si Linda sa inasta ng ulyaning matanda. Grabe naman kayo, Nay. Parang sinisiraan ninyo ko sa manugang natin. Nahihiyang saad ni Aling Daisy. Mama, Lola, gusto ko po sanang mawalan muna ng iniintindi si Linda at makapag-enjoy kaming pamilya muna. Baka pwede pong hanapan muna namin kayo ng sarili ninyong matitirahan. Pakiusap ni Bernie sa ina. Han, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Pasensya ka na sa mga pakikialam ni Mama sa iyo palagi at mga pangungulit sa iyo ni Lola. Kahit hindi ka nagsasalita, ay alam ko ang pinagdadaanan mo sa araw-araw. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Aling Daisy sa sinabi ng anak. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na ito nagdadaldal pa. Palibhas ay tamemeng-tameme siya. Pati ang lola nito ay natahimik din. Hindi na lamang umimik si Linda. Ang mahalagay kasama na nila ni Baby Kayla, ang kanyang asawa ni si Bernie, at may sapat na silang ipon. Mga kabagsik, natunghe natin kung paano sigaw-sigawan ng biyan ng babae ang misis ng seaman. Dahil pagkakaalam nito ay asa lang ito sa mga pinapadala ng kanyang mister. Hindi nila alam ang mga bagay na sinasakripisyo nito. Hindi man naging maganda ang pakitungo ni Aling Daisy kay Linda ay hindi ito nagtanim ng sama ng loob.
Bagkus ay pinatunayan na mali ang iniisip ng mga ito sa kanya. Muli ay hanggang dito na lamang po. Para updated ka sa mga bagong istorya na kapupulutan mo ng aral, ay nakikisuyo ako na isubscribe ang aking channel